mga kadonatics, naku, mukhang may mag-step down this coming 2025. First term, akoy! It means within 3 months, may bababa daw sa pwesto. Well, according to this celebrity psychic, may bababa daw na leader. Oh no! And isa siya sa pinaka-highest positions. Well, sino kaya? To be honest mga kadonatics, hindi ako naniniwala sa mga ganito. But when you go back to his videos with celebrities from 2014 till now, ang daming mga predictions niya that came to reality. Even the South Korean plane, even that na-predict niya. This tarot reader, may mga sense din yung mga sinasabi niya. Kaya panoorin natin yung video. Joining us now in the studio is celebrity psychic Jovi Vargas. Jovi, thank you so much for joining us. Thank you. Happy New Year. Happy New Year too. Okay, good to see you. Good to see you also, and thank you for having me here. Okay, it's our pleasure. Okay, shall we begin? Okay. Okay, moving on to politics. What are your predictions for the political landscape in the Philippines in 2025? Any emerging leaders or movements you foresee gaining traction? Kanina meron ka nabanggit. Meron ako nakikitang plan. Kasi ang nakikita ko dito parang magkakaroon ng rigodon eh. I use the word of rigodon because there will be a changes. Ano? A person should be out of that position. And our president will do something about na to hear the voice of the masses. Kasi merong isang tao dito na gustong-gusto nilang alisin, no? And that will be the main event of the year 2025. And you can see it clearly na mangyayari na. Yes. Please. And then the opening of the year, the first quarter of the year 2025, from the past, you know, the people power, they're going to do with that. Pero parang maingay ang dating sa akin ng mga papasok na election. Okay. Pero kanina nabanggit mo, so can you identify kung sino itong pwedeng alisin? At cabinet ba siya? Mataas na posisyon? Sobrang, mataas ng position. No? Like what position? Pwede kong banggitin kung ano ako. Okay, pero mataas ang posisyon niya. Mataas. Sobrang taas. Baka matatawag ko pa nga, pwede siyang, basta mataas. Basta mataas. Okay. So, sometime first quarter yan, no? Yan yung magiging issue, yan yung magiging event Okay. for the year 2025. For first no? quarter. Okay. How do you think the current administration's policies will impact the upcoming elections? Nakikinig mo ba siyang chaotic or... Yeah. Actually, this is the card of gulo or the chaotic, you know. So marami dapat i-resolve ang ating administration, especially the issue about the corruption, no? Corruptions regarding about the PhilHealth, kailangan ma-resolve niya yon, no? Kasi yan yung kailangan talaga magawa, mabago. Hindi ko alam kung paano niya i-resolve, pero mostly corruption talaga ang magiging talagang issue talaga regarding dito sa policies natin. Okay. But warning pa rin sa kanya. Kanino? Sa ating presidente. It's a big warning pa rin, ano? Kasi pwede kasing, nasabi ko na ito before na magiging dahilan ng kanyang babae. Babae. When you say pagbaba, not finishing his term? Yes. Matatapos pa naman ang term ni Pangulong Marcos? Parati kong sinasabi na I hope matapos. Pero kasi medyo ang warning talaga sa kanya ang 2025, magiging reason ng kanyang pag-alis because of that woman. Pero I have no idea kung sino yung babae. Nako, Okay. Sarah. I must ask you about yung impeachment, no? Yung sa tingin mo matutuloy itong impeachment ni VP Sara? Medyo very strong, kung aanuhan natin. Merong talagang gusto siyang matuloy. Pero kung aanuhan naman natin dito sa part ng presidente, ayaw niya, no? Kung ito talaga mag-flourish itong impeachment ito, magiging problema ito. Dito magtataas ang mga tao, lalo-lalo na sa side ng mga Duterte, mga followers o mga supporter ni Duterte, mag-aaklas lahat siya. So dapat ito ma-resolve, hindi dapat matuloy. Sana ang inaano ko lang, be observant, don't go with the wrong information. Piliin nyo lang talaga ang dapat nyong ilagay sa
I mean, when it comes to election, yun ang gusto kong anuhan, piliin nyo ang tamang taong ilalagay ninyo upang hindi ho kayo magsisi sa bandang huli. Once Thank again, you. Happy New Thank Year. you. Happy New Year. Happy New Year! Anyway, for me, di talaga ako naniniwala sa mga predictions, yung mga fortune teller, tarot reader. Pero, usually kasi sa mga ganito, yung predictions nila, nangyayari yan. So, kung anong nangyayari ngayon in the present. Like, they predict what's in the future based on the present. Ito ang nangyayari ngayon, most probable na ito ang mangyayari sa future. Kung may chaos ngayon dahil sa impeachment cases, yung prediction mo is ito yung mangyayari. May aklasan na mangyayari, may people power na mangyayari. Para sa akin yan yung isa sa mga bases sa mga ganitong psychic reader. Kaya nga, it makes sense. Kung mapatalsik man si BBM ngayong first quarter, I should correct myself kasi sinabi ko kanina na first term, quarter pala. Nako, magbubunyagi ang mga solid kadunatics. Nako, kasi isa lang ibig sabihin yan. Inday Sara ang papalit. New Year's resolution natin. Napapalit ng leader kasi nga sa mga nangyayari ngayon. Wala man lang statement si Bongbong Marcos. Ngayon, INC. Obviously, they will not directly say na they support Sara Duterte. Kasi nga, they avoid politics as much as possible. Pero tingnan mo naman yung INC rally. Grabe kalaki. They want peace. They want to cancel the impeachment cases. That is indirectly supporting Sara Duterte. Ayaw nilang mabrand na nakikisaw-saw sa politics. Kaya nga, ang peace lang na mangyayari ngayon is to retain the position of the Vice Presidente and bababa si Marcos. Yan lang. Speaking of bababa, ay, nako. Mukhang nagkagulo na sa BBM administration within their group Kasi nga, ito ang nangyari. Pinatalsik si Zaldico. Alam naman natin na si Zaldico, isa yan sa mga nag-hold sa kaba ng bayan. Siya yung inappoint na General Appropriation Committee leader. Siguradong nag-steer na ang water within the BBM's circle. Sigurado yan. Ang nagpatalsik pa talaga sa kanya. Sino? Well, let's watch this. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Talsik! Talsik si Zaldico. Ganon lang. Talsik si Zaldico. Nakita nila na ganito pala kalaki ang support kay VP Sara Duterte. Especially yung INC group. Nag-steered na ang water! Oh no! Zaldico at si Martin Romualdez, sila lang dalawa ang nag-hold sa kaba ng bayan. Pero pinatalsik! Nako. Gusto kong mapatalsik. BBM, gusto mong babalik yung trust ng tao sa'yo? Patalsikin mo din si Romualdez. Patalsikin mo ang lahat ng mga buayang nasa Kongreso, sa House of Representatives, kung gusto mong babalik yung trust ng mga tao sa'yo. Ikaw ba naman hindi maratil makita ng ganito kalaki, Tingnan mo. Call me a white Filipino, I swear they know where I am. Kadami. Quirino Grandstand lang yan ay nangyari yung rally all over the Philippines. Kaya parang nataranta na sila. Ni ang presidente nga hindi makapagsalita. Walang statement siya sa nangyayari ngayon. The president should listen to the clamor. Kung gusto ng mga tao na bababa siya sa pwesto, if he's man enough with dignity, he should step down right now. Give the way to Sara. Kaya nga may isang netizen na binasbasan ni Sara na magiging barangero. Let's watch. Guys, thank you kaayo. Barango na to tanan. Congrats sa imuhang barang kanina. Correct. Good luck sa iyong barang career. Yan na lang talaga kung ayaw nilang bumaba sa pwesto. Barangin na lang talaga sila lahat. Alam mo yung barang, kulam. Yung kulamin na lang lahat. Anyway, ang ganda. Tingnan natin kung ano talaga mangyari this 2025. Especially first quarter kasi napaka-interesting talaga itong mangyayari na to. I hope this will be good. Let's all pray together na mananaig talaga yung kabutihan. Bye-bye.